Melo del Prado sa Super Radio DZBB. At kaugnay po niya, nasa linya po natin Comelec Chairman George Erwin Garcia. Chairman, magandang umaga po. Hello. Magandang umaga po, Sir Melo. Magandang umaga po sa mga kababayan natin. Opo. So ito po ay, teka muna, apo, yung, ano po ba sinuspende nyo? Yung pagtanggap po, paano ho ba ito at gaano po katagal po ito, Chairman? Yung mga pagtanggap ng mga signature na yan, Chairman? Camelo, una sinuspend namin yung entire proceedings, yung proseso. Opo. At the same time, sinuspend din natin yung rules ng Commission on Elections muna. Ibig sabihin, sa kasalukuyan, hindi muna kami tatanggap ng kahit na anong signature forms, signature sheets, o yung mga lagda na sinasubmit sa mga local COMELEC natin. Ibig sabihin po, yung mga nakasubmit na, Sir Melo, wala po. Nandyan lang po yan sa mga local COMELEC natin. Kung yung pong proponents gusto nilang i-safekeep, sila na lang mag-ingat, okay lang po nakuhanin nila sa amin. Pero kung sasabihin nilang sa amin muna yung mga signature sheets na yan, okay lang din po naman, mapoprotektahan namin yan. But in the meantime, doon sa mga ibang distrito o ibang opisina ng local COMELEC, hindi po sila tatanggap sa kasalukuyan. Ayun, okay. So, walang problema doon sa mga nakapagsubmit na. Diyan lang yan. At hindi naman po... pero hindi, sabi nyo kanina, na sinuspende rin ang proseso. Anong proseso po yun? Submission lang naman po yan, di ba, Chairman? Yes po, yan po. I-start po kasi yan ang proseso, Sir Melo. And therefore, kung sakasakali, wala po tayong petisyon na tatanggapin para sa People's Initiative sapagkat yun nga, habang nire-review natin, ini-enhance, nire-recalibrate natin ang ating rules, ay in the meantime, unfair naman pong tatanggap tayo ng mga signature forms. So at the same time, unfair naman po na tayo magsisimula sa proseso ng People's Initiative. Yan, ang tanong naman namin ay, bakit po sinuspend, Chairman? Sapagkat nakita po natin, Sir Melo, nung ako po yung inyong nakakapanayam na napakadaming pagkakataon, Opo. tinatanong nyo sa akin, paano kapag may gustong mag-withdraw? Opo. Paano kapag may napatunayan na mga botante na yung pala ay nabili o kaya nabayaran sila dahil sila ay Opo. pipirma? Opo. Paano kapag ang naging ruling ng inyong local COMELEC ay yan ay signature ng botante kahit naman hindi? Saan at paano ang apilan yan? Lahat po ng yan na sinasabi ko at sinasagot ko sa inyo, Sir Melo, wala po sa rules. Ay. Wala po sa rules namin yon. So sa pagka po tayo napunta sa punto na meron ng petisyon na na-file, sa punto na magpa-verify kami ng signatures, magkakagulo po tayo, Sir Melo. Sapagkat siyempre i-insist nung isa, teka muna, dapat mag-o-observe ako, dapat pwede ako maging observer dyan. Sasabihin ng aming local COMELEC, wala po sa rules eh. So hindi kayo pwede maging observer. Sasabihin, pwede ako mag-withdraw. Sasabihin ng local COMELEC namin, teka muna, wala sa rules na pwede mag-withdraw eh. Nako. So yung pong mga bagay na yan, noong mga panahon na tayo ay nagkakausap, Opo. na-realize ng Commission and Bank, madaming mga pagkukulang, madaming mga kakulangan na kinakailangang mapunan. At ito naman po, wala pa naman pong na-damage na kahit na sino, Sir Melo, sapagkat una, Opo. wala pang formal na petisyon na pinapile sa Ayun. Commission on Election. Ay mabuti kung gano'n na po at mga pirma lang, wala pa yung petisyon talaga po. Pero ito, Chairman, gaano po katagal yung suspension at gaano katagal nyo ayusin po, paano bang proseso po nun sa pagdadagdag po ng mga kinakailangan doon sa guidelines, Chairman? Ay naku, una po, sana kami wag pong mamadaliin ng kahit na sinong grupo sapagkat gusto natin makabuo po tayo ng rules na sadyang yung nararapat at yung all-inclusive, lahat na pagbibigyan at lahat ay napapakinggan. Kaya po yung ipo-form natin na panel para gawa po nito ay maghihingi rin po tayo ng mga suggestions sa iba't ibang grupo, pabor man o hindi, sa People's Initiative. So, ibig sabihin po, hindi po ito ganun kabilis kaagad, Opo. Sir Melo, na magagawa po natin. Sino po ang mga magpo-form doon sa panel na yan, Chairman? Gaano karami pati ang member dapat po nun? yung mga, kung kinakailangan yung constitutionalist, ibig sabihin yung mga kilala sa field na yan, at the same time, yung pong kinakailangan din mapakinggan din natin, kukuha po kami doon sa mga pro People's Initiative at doon naman sa mga against People's Initiative. Dahil po para makita nila kung gaano kahirap na magkaroon po ng isang guidelines na ganito at dapat acceptable po sa lahat. Opo. Di ba yan ay parang natatouch na yung mga batas tungkol sa eleksyon, Chairman? Ganun po ba yun? Major po ba Yung po yung mga dapat din nating malagay doon sa guidelines. Kita niyo po, Sir Melo. Opo. Sabi natin, bakit ginagamit halimbawa ang pondo ng bayan para makapagpapirma? Halimbawa kung may katotohanan yan. Ang tanong, ano ang parusa? Anong nakalagay sa probisyon ng inyong rules? Wala po. Wala po. Ang sabi lang, bawal gamitin ang pondo ng pamahalaan sa pagpapapirma. Pero ano ang sanction?
ano ang consequence, ano ang epekto nito sa mga signature o sa mga lagda na nakolekta sa pamamagitan ng itong signature gathering na ito. So yun po ibig sabihin natin, Sir Melo, na hindi naging maliwanag yung bagay na yan Opo. doon sa guidelines. At wala naman po sa law yung mga provision na binabanggit ko. So kailangan ba ang batas pa rin dyan, Chairman? Ay, hindi na po. Hindi na po. Ang sabi po ng ating Korte Suprema sa napakadami ng pagkakataon, ang isang agency katulad ng COMELEC ay otorisado na magbigay ng lahat ng detalye. Opo. Na hindi naman kinakailangan ibigay pa ng detalye ng isang batas. So, ibig sabihin po, okay naman po so far yung aming batas, yung aming resolusyon, yung 10650. Kaya lang, nung mga nakaraang araw, ang daming nagsulputan na mukhang wala nga dun sa rules namin. At therefore, later on, masisisi ang COMELEC at the same time, Opo. maaari magkagulo pa dahil lang doon. Sa pakiwari ko sa sinasabi nyo, Chairman, parang hindi ito simpleng-simple lang at hindi ito madali at hindi ito basta ilang linggo lang na mangyayari o ilang buwan lang mangyayari, Chairman. Ganun ba yun? Maaari pong ganyan nga ang ibig patungkulan po natin, Sir Melo, sa bagay na yan. At umasa po ang sambayanan na yan po naman walang pagdidelay sa part namin. Yan po ay talagang ang goodness lang ng intention natin na mag-ayusin Opo. ang lahat. Dahil sa, alam niyo po, nagiging mainit ang balitaktakan dito sa bagay na ito. And therefore, kung ang ginagalawan natin na patakaran ay hindi maayos, mas lalo po magiging mainit at magkakagulo pa dahil sa bagay na yan. At dapat maging maingat ang COMELEC tungkol dito, Chairman. Yan po naman ay number one, yan po ang aming obligasyon at aming sinumpaan. At siyempre, para naman po sa bayan ng lahat ng yan. Pero so yung mga sinasabing, itong perma na ito, baka mangyari ito ng July, mangyayari ba yun? O kahit sa 2025, meron tayong midterm elections, Chairman, kung mayroon pa kayong dapat Sir Melo, asikasuhin? Apo? Ito po, yung 2025 year, mukhang imposible po tayo mag-People's Initiative dyan o magpa-plebisito. Opo. Sapagkat again, hinihingi na po namin sa lahat dyan ng lahat ng kampo at lahat ng grupo. Huwag naman po yung 2025 sapagkat gusto natin nakafocus lang sa ating pong national and local election. Mandato po yan ang ating saligang batas. At the same time, tatandaan po natin, Sir Melo, meron po tayong barangay and SK election sa 2025 din na nagkasabay yung dalawang election. 5 buwan lang ang pagitan. Opo. Halos wala na po kaming panahon para makapaghanda sa dalawang malalaking halalan po na yan. Opo, di ko sasabay pa yung referendum tungkol dyan o plebisito tungkol dyan, napakahirap po yan, Chairman. Opo, at saka magugulo po, napakagastos, magugulo ang ating sambayanan. Kaya nga po sinasabi natin Opo. consistently na wag naman po ang 2025. Sadya pong iwasan naman ang 2025 sapagkat gusto natin makafocus din ang mga kababayan natin sa paghahalal ng mga leader natin, national man o lokal. Opo. Chairman, salamat po sa paliwanag at sa balitang ito. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po, Sir Melo. Mabuhay po. Si Chairman George Erwin Garcia ng Commission on Elections.